Okay, purihin ang Panginoon at muli po ay nagpapasalamat po ako sapagkat sinamahan niyo po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano, mula po dito sa ating programang KNL o Kingdom New Life TV. Tayo po ay napapanood sa iba't ibang panig ng daigdig. Binabati po natin ang ating mga kaibigan. Ano po? Diyan po sa Amerika. Binabati po natin si Ate Teresita, si Brother Ruben Ubasa, si Chaplain Ruben. At purihin ang Panginoon at binabati natin si Pastor Rudy Estacio at ang iba nating mga kaibigan dyan. Si Brother Louie Laudencia, binabati po natin ang lahat ng ating mga kaibigan dyan po sa Estados Unidos. At ang aking kapatid, si Ate Teresita, thank God, I pray na makarating dyan sa Amerika. Purihin ang Panginoon, by God's grace, ay makarating po tayo dyan po sa Amerika. Sa Canada, binabati natin ang mga Moray Cortez family, si Dr. Bruan at ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig po ng Asia, dito po sa Singapore, Malaysia, Cambodia, at dyan po sa Laos. At dito sa Pilipinas, live po tayo ngayon na napapanood mula po dito sa Diliman, sa Quezon City. Amen. So purihin ang Panginoon at sa mga palagi ang nakikinig sa ating programa, marami na po tayong mga tinalakay na iba't ibang mga talakayan, mga usapin, may kinalaman sa lipunan at may kinalaman sa ating spiritual na pangangailangan. Amen? At ngayon po, ang ating paksa ay liwanagin natin. Mga minamahal, mahalaga sa buhay na ito ay liwanagin natin ang mga issue at ang mga bagay may kinalaman sa spiritual. Tandaan natin, ang sabi ng Biblia, sa kanyang sulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16, lahat ng kasulatan ay magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa ikatututo ng nasa katwiran. Sa makatwid, para maliwanagan ang lahat ng bagay, napakahalaga na gagamit po tayo ng referensya. At ano po ang dapat na maging referensya ng tao sa kanyang pagpapasya, pagdesisyon, sa kanyang buhay? Mahalaga po ang salita ng Diyos o ang Biblia. Sapagkat ang Biblia, sabi nga, ay magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa ikatututo ng nasa katwiran. Maraming gumagamit ng banal na kasulatan. Maraming gumagamit din ng Biblia. Pero lihis sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya maliwanag ang sabi ng Biblia sa Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon. Ito po mismo ay pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Marami ang magsasabi, Panginoon, sa pangalan mo ay nakapagpalayas kami ng demonyo, sa pangalan mo ay bumuhay kami ng mga patay. Ngunit anong sasabihin sa kanilang Panginoon? Kailanman na hindi ko kayong nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasan. Sa makatwid mga minamahal, hindi po pala batayan ang paggawa ng milagro o iba't ibang mga himala o kahit pa mabuhay pa ang patay, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, kundi doon sa sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makatwid, mga minamahal, mahalaga ang pagsunod. Mahalaga ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, aking ililigtas ang mga tapat sa akin. Aking iingatan ang mga taong ako ay kikilalan. Hallelujah. Kaya liwanagin natin, paano po ba tayo mapapabilang bilang mga hinirang, bilang anak ng Diyos? Maliwanag ang sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya maliwanag mga minamahal na dapat ay sampalatayanan natin ang Kristo. Sampalatayanan natin ang Panginoon. Pagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, kung hindi ang pangalang Jesus. That every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kaya sabi ni Jesus sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ng anak. Kaya mga minamahal na kapatid, liwanagin natin. Ang sabi kasi nila, ang Hudyo lamang o ang Israel lang ang pinili ng Panginoon. Mga minamahal,
Sa panahon po natin ngayon, hindi na mahalaga kung Hudyo ka. Hindi na mahalaga kung ikaw ay Grego. Ang mahalaga ay sampalatayanan mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at mamuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang mga umuusig sa iyo. Ito ang utos na may kalakip na pangako. Ano ang pangako, mga minamahal? Kung ating susundin ang utos ng ating Panginoon, lalo tayong pagtatagumpay sa buhay na ito. Lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng lahat ng bagay. Hallelujah! Kaya nga, mga minamahal, ito ang dahilan kung bakit manatili tayo dapat sa kanyang salita. Sabi ni Kristo sa John chapter 15, if you remain in me and my word remain in you, ask anything, it shall be given unto you. Kung mananatili tayo sa Kanya at ang salita niya ay mananatili sa atin, ano man ang ating hilingin sa pangalan ng Kanyang anak ay ipagkakaloob niya sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ano ang paanyaya sa atin ng Panginoon? Sa Mateo 11:28 hanggang 29, lumapit tayo sa Kanya, tayong mga nabibigatan at nagugulumihanan, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Hallelujah! Ito ang dahilan, mga minamahal, hindi natin maiiwasan na kilalanin si Kristo. Sapagkat siya lang ang hinirang, pinili, pinadala, upang tayo ay magtamasa ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita? Nang minsan lumapit sa kanya ang isang guro na nagngangalang Nicodemo. Ang sabi niya, paano kami maipapanganak na muli? Kinakailangan ba na bumalik kami sa tiyan ng aming ina para maipanganak na muli? Anong sabi sa John chapter 3 verse 3 hanggang 5? Ang sabi ni Jesus dito kay Nicodemo, guro ka pa man? Hindi mo alam? Kailangan maipanganak kayo sa tubig at sa Espiritu. Hallelujah! Ito ang dahilan, mga minamahal. Kaya sabi ni Kristo, do not love this world or anything in this world. If you love this world, the love of the Father is not with you. Huwag mo ikang ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan, ang sabi sa James chapter 4 verse 4, if you are making friends with this world, you are an enemy of God. Kaya, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang aral ni Kristo, ang turo ni Kristo, mga minamahal, ang sabi niya, makikilala na kayo tunay na mga alagad ko. Meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ang sabi pa ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kaaway. Pakanin mo ang iyong kaaway. Ito ang utos na may kalakip na pangako. Ano ang pangako? Magkakaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Liwanagin natin, sapagkat marami ang naniniwala noon na walang muling pagkabuhay na magmuli. Pero paano tayo nakatitiyak na mayroong pagkabuhay muli pagkatapos na ang tao ay mamatay? Ang sabi ni Jesus, mga minamahal, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Hallelujah! Bagamat mamatay ang isang tao, tinitiyak sa atin ang Biblia na merong muling pagkabuhay na magmuli. Tayo ay babaguhin sa isang kasapmata. Hallelujah! At tayo ay sasama. Kung saan naroon ang Panginoon, tayo rin naman ay doon. Sabagat ang mga sumampalataya nanalig kay Kristo, gaya ng nangyari kay Kristo, na nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. Tiyak, lalo ng tiyak na mabubuhay. Sabagat wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Ano ang tinapos ni Jesus? What is the finished work of Jesus? Death has no power anymore. Hallelujah! Wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Maaaring sabihin nyo, Bishop, bakit may namamatay pa? Bakit marami pang inililibing sa sementeryo? Ang tinutukoy ko rito na hindi na mamamatay, sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng katawang hindi na namamatay. Hindi ba iyon ang pinaka-aasahan? Hindi ba iyon ang tunay na plano ng Diyos sa buhay natin? Nang inilagay niya ang halaman ng Eden, hindi dapat tayo nakakasap.
hindi tayo napuputol. At ang pinakamatindi doon, nang nilalang ng Diyos, si Eva Tagan, hindi dapat mamamatay. Pero ano ang naging dahilan? Bakit namatay? Sapagkat lumabag ang unang tao. Nilabag nila ang utos ng Diyos. Kaya napalayas ang tao sa halamanan ng Eden o Garden of Eden. Dahil doon, ano ang naging bunga? Ang tao ay dumating sa tao ang kamatayan. Kaya kung nagkamali man ang unang Adan, na si Adan mismo, naparito ang ikalawang Adan ng ating Panginoong Kristo. Tinapos niya ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan ang kaya nga tayo nagdiriwang eh. Hallelujah! Sapagkat kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, walang katuturan ang ating ginagawa. Kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon, sayang ang ating paglilingkod. Subalit hindi sayang ang ating paglilingkod. Sapagkat si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Anong sabi ng Panginoon? Hallelujah. Sa panalangin, when you pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. Kapag nasa iyo si Kristo, sumampalataya ka kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. At siya ay pinapasok mo sa iyong puso. At pag pumasok sa iyo ang salita ng Diyos, papasok sa iyong isip, magkakaroon ng bunga. At ang bunga na yan ay ang bunga ng Santong Espiritu. That's why when the Holy Spirit comes, God will give you the power. Pagka nasa iyo ng Banal Espiritu Santo, what is the fruit of the Holy Spirit? Peace, joy, love, kindness. Meron ka ng pagmamalasakit sa kapwa. Meron ka ng pag-ibig. Dati tayo ay nasa kadiliman. Ngunit dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, tayo ngayon ay nagkaroon ng isang ganap na buhay. Isang buhay, sabi sa John chapter 10, verse 10. Kung meron kang Biblia, basahin mo sa Biblia. Naparito si Kristo para bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa makatwid, ang plano ng Panginoon, ibalik muli. Hallelujah! Ang buhay na nawala. At ito ay ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Disinsanay kong kinilala kahit na ng Israel, kahit ng mga Hudyo, ang pinadalang Mesiyas. Ang problema kasi hindi nila tinanggap eh. Nang dumating si Kristo, akala nila hindi si Kristo ang Mesiyas. Si Jesus ang Mesiyas. Si Jesus ang hinirang. Si Jesus ang pinili upang ang tao ay manumbalik sa ating Diyos na buhay. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama. Kaya mga minamahal, liwanagin natin. Ano ba ang issue? Liwanagin natin. Ano ba ang sinasabi nila tungkol kay Jesus? Ang sabi nila, si Jesus ay isang mabuting tao lamang. Ang sabi ng iba, si Jesus ay isang propeta lamang. Ang sabi ng iba, si Jesus ay anak lamang ika ng isang karpintero. Subalit sa mga nagbabasa ng Biblia, alam natin si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag ang sabi sa banal na kasulatan. Bago pa manisilang si Jesus, hinuhulaan na siya. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, at sa atin ipapanganak ang isang sanggol at tatawagin siyang makapangyarihan Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Sa makatwid ito ay hinihulat, natupad sa Mateo. Sinabi sa Mika 5:2, ngunit Bethlehem Eperata, sa iyo magmumula ang walang pasimula at walang hanggang. Natupad sa ating Panginoong Jesucristo. At kahit na ang ating Panginoon, ang sabi niya sa 1:8:58, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Hello? Amen? At alam naman natin si Abraham ay mula pa ng una. Pero bakit sinabi ng Panginoon? Sapagkat kasi bago pa nga ipanganak si Abraham, kasama na siya ng Diyos mula pa sa pasimula, bago palalangin. Kaya nga niliwanag yan sa John chapter 1 verse 1 eh. Di ba? Nang pasimula kasama ng Diyos ang berbo at ang berbo ay Diyos. At ang berbo sa 14 ay nagkatawan tao. Ang ating Panginoon ang tinutukoy. Mga minamahal na kapatid. Maging si Tomas. Sa John chapter 20 verse 28, tinawag siya ng Panginoon ko at Diyos ko. Mga minamahal, liwanagin natin. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos at siya mismo ay Diyos na nagkatawang tao. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang Biblia. Sabi sa Pilipos 2:6, 5-6, na bagamat siya'y Diyos, hindi
pinilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkos siya ay nagpakababa, nag-anyong alip, nakitulad sa tao. Kaya ang ating Panginoon, bagamat siya hindi niya pinilit nagpakumbaba, kailangan siyang magkatawan tao. Hello? Iba po ang tao sa nagkatawan tao. Hindi pwede yung tao magkakatawan tao pa. Nasa lang logic doon. Kaya nagkatawan tao si Jesus sapagkat hindi siya tao. Siya ay kasama ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, let us create man in our own image and likeness. Hallelujah! Ito ay naisa katupad. Liwanagin natin, mga minamahal na kapatid. At itong paglilinaw na ito, mismo sa Biblia ninyo basahin, mag-aaral po tayo. Magbasa po tayo ng banal na kasulatan upang hindi tayo madaya ni inuman. Sapagkat, gaya ng paalala ni Apostol Pablo, nag-aalala ako, baka malaso ng inyong isipan, tulad ng ginawa ng ahas kay Eva. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate my word day and night, and you will be successful. Upang tayo ay maging matagumpay. Upang lalo tayong patnubayan ng banal na Espiritu, dilidilihin po natin ang salita ng Diyos. Lagi po tayong mag-aral ng kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa ikatututo ng nasa katuwa. At sa mga susunod nating pagtalakay dito po sa liwanagin natin sa pamamagitan ng Kingdom New Life Global TV, ay pumatalakay po tayo ng iba't ibang mga paksa, iba't ibang mga issue may kinalaman sa ating pananampalataya. Tandaan po natin mga minamahal, ang sabi ng Panginoong Hesus, siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoon sa kundi sa pamamagitan ng kanyang bugtong dalan. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, tayo po ay dadako sa panalangin. Kung meron po kayong mga kahilingang panalangin, nandyan po sa inyong screen ang aking telephone number, ang comment, magpadala po kayo at malugod po namin ipapanalangin. Kung ano man ang karamdaman mo, hallelujah, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Kung naniniwala ka, may pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, ang humihingi ay hindi dapat nag-aalinlangan. I speak healing right now. I speak blessing after blessing, miracle after miracle. Hallelujah, hallelujah. Sige kapatid, hallelujah. Kung meron ka man dinaramdam ngayon, kung meron ka man pinagdadaanan, hallelujah, yung kamay mo, ipatong mo kung saan ka may nararamdaman, maniwala ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Sapagkat ang sabi nga, sa salita pa lamang na pahatid, ang lahat ng may karamdaman ay gagaling sa pangalan niyo. Father, we thank you, Lord. Salamat po siya na nakikinig at nanonood ngayon via live streaming, via KNL Global TV broadcast, sa pamamagitan po ng panalangin na ito, mula sa lugar na ito hanggang sa kanyang tahanan. I speak healing right now. I speak blessing after blessing. I speak deliverance, financial breakthrough. Hallelujah. Kung ikaw man ay may cancer, ngayon pa lang magaling ka na. Kung ikaw man ay merong mga pinagdadaanan, meron kang sakit sa puso, hallelujah. Right now, God will heal you in the name of Jesus. Kung meron kang problema, kung meron kang depression, lumapit ka sa Panginoon at ibibigay ng Diyos ang iyong mga kahilingan. Kung may problema ka sa iyong mga financial, sa iyong pamilya, hallelujah! Sabi ng Panginoon, tunay nga lumapit tayo sa Kanya. Tayong mga nabibigatan at nagugulumihan. Hallelujah! I speak blessing, I speak miracle, I speak deliverance. Hallelujah! Thank you, Lord. Pagpalain mo siya, maging ang mga kapatid po namin sa Amerika, sa Europe, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand. I speak blessing right now. Hallelujah. Healing for your family. Healing for your sick. Healing for your financial need. Hallelujah. Healing for your children. Healing for your husband and wife. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God said, Amen. Purihin ang Panginoon, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Muli po ito ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano, dito po sa Kingdom New Life TV. Abangan niyo po ang ating pong anniversary sa October 25. Gaganapin po dyan sa Diliman, sa Quezon City. Ano po? At nawa ay magkasama-sama po tayo sa ating Jesus Christ, Thy Kingdom Come Revival Ministry. Na patuloy po tayong ipanalangin natin ang ating Pangulo, ang mga namiminuno sa ating bayan, ay patuloy natin ipanalangin
ang katagumpayan ng bawat isa. Hallelujah! Pansamantala muna tayong magpapaalam at sa pangalan po ng KNL Global TV at sa pangalan po ng Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, mga soul winner, mga ambassador of Christ. Purihin ang Panginoon. Ito po ang inyong abang lingkod kay Kristo, Bishop Sherwin Serrano. Lagi niyo pong tandaan, kung meron kang matinding pananampalataya, may matinding himala na darating sa buhay mo. Pansamantala muna tayo magpapaalam. God bless you. To God be the glory. Amen.